our best clap offering of praise. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We just want to welcome you, my dear brethren, on site and online. You're always welcome to join us. And I just want to let you know that Jesus loves you and He cares for you. Amen? Amen. Alright. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Bago po ang lahat, before we go to prayer, may we just all stand. Pwede po ba tayo magbatian muna, mga kapatid? If we greet one another and let us embrace or hug each other. Come on, get up. Kahit 20 people lang, come on. Let's greet each other. Welcome, brothers and sisters in Christ. Amen, amen, amen. All right.
ask also, Father God, the anointing, O Lord God, manipod ka rin itagtakder ako, maarama to Diyos iti dahiting aldaw. We need your anointing, O Lord God, the double portion of your anointing, Lord God. Pour out to your people, amaming nasatuan, and let your Holy Spirit move. Let your presence move. Let your Holy Spirit saturate this place. Let your Holy Spirit saturate the lives and the hearts of your people, amaming nasatuan. May talog, may dayaw ka, O Diyos. Agyaman kami ako. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Once again, we give God our best now. Hallelujah. Are we all ready to praise the Lord? Amen. 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 May our Lord sustain us in praises. Amen. 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 And Psalm 136 verse 1 says, give thanks to the Lord, for his love endures forever. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Praise, praise. Hallelujah. Yes, Lord. Oh
You move in our lives, God. You provide all our needs, Father God, according to your riches and glory, God. Hindi pa namin nababanggit, Lord, ang mga pangailangan namin, God. But then you know it already. Pinapangunahan mo kami, God. As you said in your words, we didn't utter yet, but you know it already what we need, God, Lord. Not the things that we want, but we need, Lord, Spirit, especially the spiritual life with Jesus. And you know the desire of our heart, Father God. Here we are. We offer our life to you as a living sacrifice, God. Our body, God. Let you will be done in our lives, God, Lord. And show us, Father God, you will in our lives, Lord Jesus. We thank you, Father God, for choosing us as your children. Thank you, Father God, how you bless us. And thank you that you are our God, a faithful God, a good God. In our life, Lord Jesus. Lord, continue to bless us. Continue to anoint us. And Father God, that your presence always be with us, God. Thank you, Lord. Bless you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. May tayo niya. Thank you very much, worship team, and thank you very much for all your cooperation and your efforts and anointing team. Amen. Glory belongs to God for all the things you have done unto Him. Amen. Amen. So, makakaupo na po tayo. At let's just enjoy in the presence of God. Amen. Are we all blessed? Amen. Woo! We are blessed. Maski malamig ang panahon, sa atin ngayon wala na lamig-lamig. Hayaan mo na yan. Basta nasa atin ang Panginoon. Amen. And that is the best. Are you agree with me? Amen. Amen. So, amen. Greetings po. Greetings in the name of our Lord Jesus Christ. Greetings everyone. Pagbati po sa ating lahat. Kablaaw, manipod, karagiti kakabsat, Unity London. Kablaawang kayo, ininang, tatatang, kakabsat, middle age, golden age. Everyone ages. Kung na tayo kakabsat. Amen. In every age. Kablaaw, sa uti apo kat para kada tayo. Amen. Amen. So we still in this year, tema tayo kakabsat, we still in the yung tema natin, the theme is our overcomers. Amen. So datay amin kat overcomers. Move on theirs. Hantay nga steady when no stagnant kakabsat. Amen. Datay dagiti move on people in the whole wide world. Amen. We are. Amen. So, amen. So, this month we specify or we specifically topic about woman. Okay, in the Bible. We woman, because we are part of the Bible. Are you agree with me? Amen. So ni tatang tayo, ni inang tayo, iso ni Eva kini Adan. Alright? Ang nanay at tatay natin, walang iba kundi ang ating mga ninuno na si Eva at si Adan. Amen. Alright. So whatever happening in this world, whether you are a woman, you are a man, you are children, or elderly, you still part of the family of God. Amen. So again and again, last Sunday,
the preacher specifically discussed about the 5 women in the Bible, which is more of them or some of them live in a disgraceful life. But the grace of God is greater. Amen? So nakita natin, sino yung mga 5 babae o 5 nanay o lola ng ating Panginoong Jesus na sila, hindi 5, 4 sila, okay? Yung isa, nanay niya. Alright. So sino sila? Si Tamar, no, Rahab, Ruth, Bathsheba, and Mary. Okay, good. So 100% kayo ngayon. Alright. May mga grade kayo, may show pa kayo. Alright. So, day-daya witi apo. Alright. So, ngayon, we will discuss about women. It's not only mothers, but also women. So, if you are a woman, can you say amen? Amen. Yes, you are. All right, so let's go. So the title of our message today is Woman, Yes, You Can. All right. So, kung sina Lola Tamar nga, si Lola Rahab, si Lola Bathsheba, si Lola Ruth, nagawa nilang gawin yung kalooban ng Diyos. How much more tayo ngayon? We're still alive. So we can do much more greater. Yan ang alam natin. Di ba? So, think positive. Huwag mo sabihin na, dito na lang ako anak, kasi uban na lang ako, mahina na ako. Hindi. Habang may buhay, ayun. Yun ang maganda. So, let's go to our text. There you are. Ang text po natin ngayon ay matatagpuan po natin sa Proverbs 14, verse 1. Sinasabi po dito, the wise woman builds her house, but with her own hands, the foolish one tears hers down. Okay, ibig sabihin, meron akong mga Ilocano version dito. Sinasabi po dito na, okay, sorry. Okay. Sinasabi po dito, sa Ilocano, mangbangon dagiti pagtaengan, babaen iti kinasirib. Okay. Mangbangon dagiti babay kay nang sawon iti kakabsat. Okay. Gapu iti kinasirib da. Mangbangon dagiti pagtaengan, babaen iti kinasirib, dagiti babae. Babae. Alright. Ngam, madadaol da gapu iti kinamaag. Okay. Babae metlaeng timang dadaol, gapu iti kinamaag da. So, you will explain this later. Okay. Sa Tagalog, ang matinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, nagpapatayo, build up, okay, o building. So, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. So, we're talking 2 kinds of people here, 2 kinds of women in the Bible or in our life. Ikaw ba yon? Ikaw ba yung unang bahagi o ikaw yung pangalawang bahagi? Tayo po manalangin. Father God, we want to say thank you, Lord, for your word that we have read. Father God, may continue, Father God, to guide us, lead us, Father God. Help us, Lord Jesus, and help us, Father God, so that everything will be clarity, Father. And may your servant, Lord Jesus Christ, I lift up to you my life, Father God. I pray for your Holy Spirit to lead me, Father God. Cleanse me, Lord, so that everything will be fine and everything will be we apply for you wisdom, Father God, that comes from you. We thank you, Father, because we believe you're going to do something great in every one of us, especially women today. In Jesus' name, amen. Greetings sa mga nanonood po, sa makikinig, para sa iyo to. Amen. Byuda ka man, nanay ka man, lola ka man, o nasa tamang edad ka, para sa'yo ito. At kasali na rin yung mga tatay dyan, mga kalalakihan, kasi meron din silang part sa message na ito. Hindi lang sa mga nanay, hindi lang sa mga woman. Okay. So, sa ating panimula, may kasabihan, tingnan natin yung kasabihan. A strong woman stand up for herself. Okay, yung isa.
A stronger woman stands up for everyone else. Di ba? Napakaganda yan. That is a very brainy quote that I have found that one. I have found. Okay. So, gawin po natin. Pag sinabi po natin stands for herself, means to be dependent. Ito yung tao, ito yung babae na very dependent siya. Relying on her own strength and resources. Ibig sabihin yan, okay? Rather than depending on others for support or guidance. Di ba? Matatag siya. Tumatayo siya sa sarili niyang paa. Hindi niya kailangan ang tulong ng iba. Ibig sabihin, hindi siya makasarili. Pero pinapakita niya dito ang katatagan niya, ang katalinuhan. Okay? Sa pangalawa naman, a stronger woman stands up for everyone else. Ibig sabihin, pag sinabi natin stands up for everyone else, ito naman, to depend or support others. O, di ba? Mas maano na yan. Ito naman, nagdedepende siya o to depend or support others. Siya yung talagang nagbibigay ng depend. Siya yung tumutulong. Siya yung sumusuporta. Okay? Especially when there's someone unfairly treated or attacked. Tingnan natin. Siya yung tagapagtanggol. Kaya kanyang ipagtanggol. Stronger woman ito eh. When they need help, they are making a stand and being a voice for the voiceless. Pwede niya tayo, hindi lang ipagtanggol, dahil ipaglalaban pa tayo ng taong ito. A stronger woman. Kayo ba'y ganyan? Amen! Amen! Alright. So, in other words, this person speaking up for those who cannot speak for themselves. Di ba ang ganda? Ang ganda niyan. Matulungin ang ibig niyang sabihin. So, tingnan po natin. Balik po tayo. Ang quote na ito, it highlights the difference between self-empowerment and collective empowerment. Pag sinabi natin self-empowerment, yung sarili lang niya. Pero pag collective, kasama tayong lahat. Kasama yan. Alright. So, tingnan natin. Pag sinabi natin a strong woman who stands up for herself is already a force to be reckoned with. But a stronger woman takes up a step further. Mas malawak pa, mas malaki pa, at mas marami pa siyang matutulungan using her wisdom and strength. Meron siyang talino. Ginagamit niya ang kanyang katalinuhan, karunungan, at ang kanyang katibayan para ma-uplift ang iba. Ganyan tayo, di ba? Matulungin tayo. Maski wala nang matitira sa sahod mo, basta may pangbili ng gamot ang magulang natin, pambili ng pagkain, yung mga pamilya natin, okay na tayo. Because we're not depending on ourselves anymore. We trust God. Matatakal po natin yan mamaya. Okay? So, let's move on. So, like the woman in our text, tingnan po natin. It highlights the contrast between a wisdom in a fully and managing a household. Ito na ngayon, mas maigi pa dito, okay, mas maliwanag dito. Wisdom in a fully, kunana dito, in managing a household or in life, emphasizing that wise choices lead to prosperity. All right? Ito siya. Wise choices lead to prosperity, while foolish action lead to destruction. 1, 2. 1, 2. Dalawa lang. Yan. Okay. Sister Honey, I need more explanation. Okay, I will give you more explanation. Here's more detailed explanation para maunawaan po natin. The wise woman builds. Balik tayo sa natin at okay. Thank you, ate. The wise woman builds means it portrays a wise woman as someone who takes care of her home and family. Okay, take care his home
in his family. Using her skills, yung mga natutunan niyang mga bagay-bagay, magagandang bagay. Okay? And resources to create positive and thriving or flourishing environment. Napakaganda, di ba? Ginagamit niya ang kanyang mga natutunang magagandang bagay para sa resources, para makapag-create siya ng mga positive at mga flourishing environment. Ibig sabihin, kaya nga prosperity ang nasabi ko kanina. Para lalago, gaganda, sabihin natin, mas maliwalas na pamumuhay ng kanyang kasambahay o sa buong pamilya. While the other woman, okay, here's the detailed explanation from the other side. The foolish woman tears down. Ibig sabihin, na-type natin kanina, na winawasak ang isang mangmang ang sariling tahanan. Okay. Ito yung in reverse na kanina na. The foolish woman is described as someone who neglects. Number one, napakalaking bagay ito. Ito yung minsan nakakaligtaan natin ang isang foolish o isang mangmang na babae ay nakakaligtaan niya o kaya fail to look after or fail to provide for or fail to cultivate of or actively destroys her household. Yun ang foolish. What happening? Tingnan natin minsan. Dahil sa mga careless nila na di-distract, there is destructive actions. Nalala niyo ba in the Philippines, sometimes it hit of typhoon in the Philippines? Ano yung typhoon na yan? There is a typhoon in the Philippines that hit. It is the temptation typhoon. Ano yan? Yung kanta ni Eva Eugenio. Ano yun? Kay rami ng winasak na tahanan, kay rami ng matang pinaluha. Ayan yun yung foolish woman. Yan yung bagyo na nag-hit sa Pilipinas, kaya ang daming nawasak na tahanan. Ang daming mga matang pinaluha. Nagkaroon ng maraming bata, iba-ibang tatay. Yan yun yung typo na sinasabi ko. Temptation. English tayo. Utok sa layuan mo ako. Di ba sabi niya doon? Anyway, wala ng bagyo. Alright. So, ganyan nga. Okay, back to the... Okay, sa slide po tayo ate. So, ito yung... A strong woman stands up for herself. Next po. Ito na. So, like a woman in our text, a wise, empowered woman is a builder, topic natin, not a destroyer. So move on po tayo ate. Eto na. Okay. So what should every woman in the world have? Ano ang mga dapat meron tayo? Okay, umpisa na po tayo. Alright. Pag sinabi nating woman, meron ibig sabihin niya, ewan ko kung bakit nauna ang W. Kasi dapat. Kaya nga nauna ang W. Kasi ito. Number one, a woman should have wisdom. See? A woman should have wisdom. Bakit? Ito yon, dapat nating tandaan. To know her function, ibig sabihin, dapat malaman niya yung task niya, dapat malaman niya yung duty niya, dapat malaman niya yung role niya. Hindi mangwawasak. Nang bubuo yan. To know her particular function in the family, in the society. Dapat natin alam yan, mga kapatid. Woman, are you one of them? Yes! Woo! Tayo pa. Amen. Let's see that. Another one. In Proverbs 9 verse 1, maaring wala dyan ate, pero, meron pala. Thank you. Thank you. Axel? Proverbs 9 verse 1. A woman have an ability to apply knowledge. Meron siyang abilidad na i-apply ang kanyang kaalaman o ang kanyang karunungan. Yan sinasabi. So, basahin po natin.
Wisdom has built her house. Wisdom has built her house. She is hewn out with 7 pillars. Ibig sabihin, pag sinabi ng house of wisdom, ito po yung sinasabi natin, yung nakita ko kanina sa Google, ito po yung sinasabi natin na it is a house of learning, a house of knowledge, house of skills. Ang ibig sabihin, pag sinabi natin house of wisdom. Alright. House of wisdom. So, and then it says here, she has hewn out its 7 pillars. Ano yung 7 pillars dito? I would like to find that. So, nag-search po ako. Biblically, ang 7 pillars pala nito ay here they are. Number 1, a biblical pillars of wisdom. Number 1, trust. Trust means if trusting God with all your hearts. Alam po natin yan sa Proverbs 3 verse 6, 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. So number 1 po yan. Yan po sila sabi nila na 7 pillars ng wisdom, house of wisdom na sinasabi na ang woman, he has an ability to apply knowledge. Number 2, integrity. A woman needs integrity. Ano po yun? Integrity po natin. Yung tinatawag natin na being honest and upright. Dapat maging yung honest sa Tagalog. At ti Ilocano na ti Tagalog kuman. Ti Ilocano kat matalag. Honest ka. Gibagbaga ka ti pudno. Mapagkakatiwala, nagsasabi ng totoo. Gaya nung aral natin kanina, walang kasinungalingan, honest ka, okay. Okay, mapagtal ka, pwede rin yun. Okay, being honest and upright. And number 3, a woman should be, there is a purity in her heart. Pag sinabi nating purity, it's avoiding sin in thought, in word, and in deed. Next, generosity. A woman needs to be generous. Why? Because being charitable is very good. In the society, in your household, in your family, your co-workers, your brothers and sisters in the church. 1 peso, 2 peso. And I'm not saying this monetary thing, but charitable means in every kind that everything that someone in need. All right. Number 5, diligence. Ito yung tinasabi nating being hardworking. Naku, 8:00 na ng gabi, hindi pa dumarating si nanay kasi nag-overtime siya, may part-time pa siya. Diligence. Alam niya ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Kailangan niya ng extra money. Kasi pambili ng make-up ng anak niya. Kailangan niya ng extra money. Kasi may umuutang. May Sabado pa yan. May babysitting pa yan. Wala nang naiwan sa kanya. Yan sinasabi, being hardworking. Ganyan yan. Pagdating sa bahay, papasok pa yung mga labahin. Di ba? At nakita niya sa lababo, punong-puno ng hugasin. Gagawin pa niya yun, hindi siya nagre-reklamo. Hardworking. Number 6, wise word. Speaking in a healthy and life-giving way. Nataanak ko nagdugyot, hamukong ko na. Ibagam, taanak mo nagpintas sa kapipintasan. Okay. Nataanak ko isuti, kapipintasan pa ti shift ti bagina, oray no coke nga kumain kan, ibagam na nga coke nga, life. Amay bagbaga, dugmal ti anak to. Madigdigdigos. Kuna mo, ora makikita, magpupurkat ti buhok
No, naglapsat na buhok mo, nagpintas ko ng latan. Speak life. Instead of saying, teka, laban ako dito. Speak life. Kita mo good. If you say something good, if you say something that is positive, and then that will make happen, di ba? There is a power in your tongue. And number 7, wise counsel, seeking good advice. See? Dapat tumatanggap siya ng mga good advice. Hindi siya yung amo daytan. Bagbagaan ko. Amo daytan. Naman bagbagaan. Bagbagaan na kanila kay mo ko. Plasturak ang iwa mo kung kunam ko kay di. Di ba? Huwag naman ganon. Mamaya, di ba? Minsan, ina-advisean ka ng asawa mo, huwag mong gawin yan. Sabi, ang ingay mo. Lagyan ko na scotch tip yung buha mo dyan. O, ganun ba? Huwag naman. Di ba? So, ito yung mga seeking good advice. Ano bang gagawin ko? Dapat nandun yung willingness natin na humingi ng advice o tulong. Amen. Bakit sinabi mong 7 pillars, Sister Honey? Ito na. Kasi ito yon. Hindi naman kumpleto kasi. Gaya ng sinabi ko dito. Kasi pinag-aaralan pa na naman madaling araw. Bakit naman sinabing 7 pillars? Kasi these are the symbol of completeness. Kumpleto. Dapat hindi kulang yan. Dapat kumpleto yan. Bakit? Bakit mo nasabi, Sister Hane? Okay, 5 a.m. Ito yung na punta sa isip ko. This I prayed. Alam ba ninyo kung bakit? Kasi ito yung sinabi ng Panginoon. Hindi mabubuo ang isang linggo kung kulang ang 7 araw. Di ba? Itong 7 haliging ito ang kabuuan ng wisdom ng isang babae. Karunungan at katalinuhan ng isang babae. Kagaya din ng isang linggo, pag kulang ang isang araw, hindi mo masasabing isang linggo yan. Alam ka naman, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, Martes na naman. Tasan yung Lunes? Wala. Ganyan ang ibig sabihin ng 7 pillars. It's a symbol of completeness. It's a symbol of, sinasabi po dito, it's a symbol of stability and it's a symbol of strength. Kulang yan. Pag hindi mo masasabing stability, hindi mo masasabing strength, hindi mo masasabing completeness kung kulang yan. Amen! Woo! Nasaan na ba tayo? Okay. So, number 2 na po tayo. Ano? O? Okay. O. So, all women are beautiful and brainy because they are also created in God's likeness. Totoo yan, di ba? If God created Adam in His likeness, so ganun din tayo. Ganon at ganon din tayo, mahal ng kapatid. So, tingnan po natin. Pag sinabi nating brainy, totoong-totoo po yan. So, number 2 na po tayo. So, nasa letter O na tayo. Okay. Woman should be orderly. Alright. Pag sinabi nating orderly, she must be neat. She must be tidy. She must be well organized. She must be systematic. Nagreklamo si Sterling Lane. Okay. Alright. Older. Tandaan po natin. History proves that the woman's disorderly brought some world's devastating calamities. Alam po natin, babanggitin ko sa inyo sino yung mga disorderly woman in the Bible. Kaya huwag natin silang gayahin. We must be orderly. Number 1, tingnan natin si Eva. In Genesis 3:17,
The disorder of Eve, ang disorder na ginawa ni Eva, facilitates the fall of a man. Ano yon? Nakita ko kanina. Pag sinabi nating facilitates, make it easier the fall of man. Kaya nga, ang tinawag natin, na biktima niya si Adan. Okay, nabiktima niya si Adan dahil sa ginawa na disorder ni Eva. Ano yan? So, sinasabi po sa Genesis 3:17, to Adam, he said, because you listen to your wife, ito yung sinabi ng Panginoon sa kanila. You listen to your wife and ate from the tree about which I commanded you. You must not eat. Cursed is the ground because of you, though painful toil you will eat of it all the days of your life. Tingnan mo, dahil sa disorderly na ginawa ni Eva, kaya nabiktima niya si Adan. Pangalawa, ito pa. In 1 Corinthians 11 verse 1 to 16, nakikita po natin, o nabasa niyo na yan, the counsel to the disorderly woman in Corinth. Ito siya. Sinasabi dito, there is a command for a woman to be in control. Di ba? Dapat control. Dapat kontrolado tayo. Hindi tayo yung mas magaling na sa asawa natin. Tayo yung mas malakas ang bunganga. Tayo yung makapangyarihan sa loob ng tahanan. Do you understand, Sister Penny? Woman should be in control inside the house. We should not be overcomer of those. If there is a rule inside the house, you must submit to the rules to your husband. Wala ka namang husband eh. You don't have husband, right? You don't have husband. So in Ephesians 5 verse 22 and 24, wives should submit to their spouses in everything. Wives, women, you should submit. Okay, women and wives, you should be submit to your spouse. Well, woman, you're not married yet. All right. So dito po sinasabi natin, pag wives submit to your husband as the Lord, now as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Ano po yung dapat na isubmitan po natin? Yung sinasabi ko kanina, na dapat hindi yung patakaran sa loob ng tahanan, hindi ikaw yung nasusunod. Tandaan po natin. Kasi mga byuda na kayo, ay wala na yung wala na magkokontrol sa inyo. Wala nang kokontrol sa inyo, I'm sure. Huwag na kayong ulit mag-asawa. Huwag na kayong mag-asawa. Alright? So, that is the thing. So, ano pong makukuha natin dito? The Bible strongly despises a disorderly woman. Totoo yan. Hindi ko sinasabi sa sarili kong kaalaman. Totoo yan. Ang Biblia sinasabi niya na dinidespise niya ang disorderly woman. Hindi masaya ang Diyos pag ikaw ay disorderly na isang babae. Bakit? Okay, sa Proverbs 27 verse 15, itong sinasabi kasi, the nagging wife hinders productivity that leads to poverty. Diba? Mga nagging, ano ba yung yung nabi? Ayun. Ayan. Hinders productivity. Ibig sabihin, hindi, hinahadlangan niya ang pagiging productive mo. At ito'y naglilid ng kahirapan. Poverty. Bakit mo naman ang patuwanayan yan, sister? Yes, because a quarrelsome, mahilig makipag-away, nalaing nga makiapa, nga babae, una na dito'y kakabsat, is like a constant dripping on a rainy day. Tik, 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 tik.
tik, kas di ti kaiyarig na iti nalaing, nalaing uno na sao, naling makiapa, ngayon may isang babae. Natagari, naaringaw-ngaw, kunana iti Ilocano, kag iti kakabsat nga Ilocano, sapay kumatahang nga kasta iti adda nga kababalin tayo. Amen? Ay, iti na kay tiyapo. Okay, next na tayo kakabsat. Number 3. So, woman should be a mentor. Ano yung mentor? A mentor means a woman should be an advisor, counselor, or spiritual leader. Ito yung mga tinatawag nating mentor. Okay. Ikaw yung taga-advise, ikaw yung taga-counsel, ikaw yung leader, taga-panguna. Okay. Pag sinabi nating taga-panguna, ito yung tandaan po natin. Bakit na tagurian kang mentor? Tandaan po natin para to prevent Satan to teach your children the ways of sin. Ibig sabihin, para mapigilan ang kaaway na turuan ang ating mga anak na magkasala. Tapno kasta, lapudan na, kunana di kapsat, iti anyaman nga plano ni Satanas nga agbasol dagiti anak tayo. So agbalintay ko mga mentor. How, Sister Hanilet? Okay, very simple. In Proverbs 22 verse 6, it says there, that train a child in the way he should go, and when he is old, he will not turn from it. Kasi naka-establish na yan sa isip niya, naka-establish na sa puso niya, naka-establish na sa buhay niya ang salita ng Diyos. Ipamumuhay niya yan araw-araw. Kaya nga, sinasabi dito na don't take your children to Sunday school. Don't. No. Why? Teach them also at home. Ibig sabihin, wag ka lang umasa kasi may Sunday school. Sila na yung mga teacher na lang yung mangaral sa kanila. Hindi. You have a responsibility. You have an obligation to teach your children at home. Kaya nga naging mentor ka. Sino yung mga dito? Sino yung mga anak na talagang sabihin natin na naturuan natin ng salita ng Diyos? Itaas nga natin ang kamay, wag lang si Sister Penny. Kasi wala pang anak. Amen. Kasi ito yung nangyayari. Nowadays, alam mo natin na nangyayari ngayon? So, not many children now saying thank you. Pag binigyan mo, pag sinabi na nanay, say thank you. Ganun lang. Kasi at home, they neglect to teach them. Hindi yung nani ngayon ang mangangaral sa kanila o magtuturo. Another one, minsan may mga conversation ng mga grown-up, nandun din, nakikiano din siya, nakikinig, interrupting conversation. Yes, sometimes responding rudely. What? Alam niyo nung maliliit pa lang kami, pag may bisita kami, mata lang ng magulang, ibig sabihin, huwag kang haharap sa mga bisita. Ngayon, pag ginano mo yung bata, what? Sabi pa niya, what? Noon, takot na takot kami, ganun lang. Ngayon, ikaw nang matatakot. Ang bilis nila, what? Ganun sila. Ganun na ngayon. Kaya teach our children so that the way of sin is not for them. In Jesus' name. Amen? Amen po tayo. Amen. Alright. So ano pa yung mga nangyari sa atin? Minsan, they ignore instruction. Sinabihan mo na. Pagising mo sa umaga, anak ka, maghilamos ka na, alam mo na rin magsuot ng ng uniform mo. Mga instruction na yun, hindi nila pinapansin. Naka-iPad sila. Hey! What?
Ganun at ganun na ngayon. That's why we have, again and again, meron tayong responsibilidad, meron tayong bahagi sa buhay nila. Turuan natin ng mga maayos na bagay. Amen po tayo. Minsan they're throwing tantrums. Di ba? Pag inalis mo yung iPad, galit na sila ngayon. Ayaw nang kumain, ayaw nang maligo. Kasi nga, kulang sa pangaral. So, marami pa. Pero pag diniscuss ko lahat ito, baka kulang, baka kasi mamaya, antukin na kayo. Alright. So, ano po yung application na makukuha natin dito? We need to upgrade our proficiency to comply into the counseling need. Dapat i-apply po natin. Dapat gawin po natin yung makakaya natin na maturuan ang mga anak natin. Alright. So, number 4 na tayo. Matatapos na tayo. 2 na lang. Alright. So, a woman should have ito pa pala. I would like to, okay ate, balik mo ate. So, kanina ate. Eto. I would like to tell you something. This is a nice illustration that I have found. It is better to make your child cry now with your corrective measures than to cry over him in the future. I'm telling you honestly, this is a story of a woman. So, but this is true. So, during the early age of her son, pinapayagan niyang magnakaw ang kanyang anak. Pinapayagan niya. Pag may inuuwi siyang mga ninakaw niya, sabi niya, itago mo, yan, maganda yan, maganda yan, maganda yan. So, ibig sabihin, uma-agree siya sa mga nakikipag-compromise siya sa mga ginagawa ng anak. And then, sa ganun at ganun, nasanay ang isang bata. Okay, nasanay. You better, mas maganda yung iiyak na siya ngayon. Pag may ginawa siya, paluin mo na lang. Pag may nagsalita siya ng hindi maganda, paluin mo na lang. It is better now to cry with your corrective measures than to cry over him in the future. Ano ang nangyari? Eto. Pagdating ng nasa age na siya, kasi hindi niya maalis yung style niyang nagnanakaw. Isang araw sa pagnanakaw niya, hindi na maliliit na bagay, malaking bagay na. So, nahuli siya ng pulis. So ngayon, he was convicted in a crime of stealing. He was convicted in a crime of selling drugs. He was convicted in a crime of using. User na siya ngayon. Alam niyo ang sinisi niya nung dumalo ang nanay niya? Kasalanan mo, sabi niya sa nanay niya. Kasalanan mo. Bakit hindi mo ako kinorek nung maliit pa ako, nung ginagawa ko? Dapat ikaw ang nandito, sabi niya. Dapat ikaw ang nakaupo ngayon sa selda, hindi ako. Sabi niya ngayon. So, nanay, tatay, mga ate, auntie, lola, it is better to make your child cry now with your corrective measures than to cry over him in the future. So, it is too late. Wala na po. So, we have a great responsibility. So, firm correction will make them change. Diba? Firm correction will make them change. Hallelujah. Madaydayaw, iti apo. So, let's move on. So, nasa ano na po tayo? A. Woman should have abilities. Ito na yung kakayanan. Pag sinabi nating abilities, dapat merong kang kakayanan. Huwag kang papatay-patay. Hanggang agpapatay, hanggang aglulupoy, ipakita mga daabilidad mo, napigsa ka, natibker ka. Amen? Because, sa uti apo, nga daking kakit na biskog. Natibker. Natatag. Dahil tati sa uti apo nga daking ka, isumahangga mabalin nga agpatay-patay. Okay. So, tingnan natin, tandaan natin, chance and luck may sometimes help, di ba?
tsansa, wano swerte ko na tayo, sometimes makatulong. But skills will surely help. Yung mga natutunan nating magagandang bagay ay mas nakakatulong. Sa Proverbs 31:10, okay, I'm going to borrow probably this Mother's Day, the Proverbs 31, all the whole chapter will be discussed. Pero hihiramin ko muna, Pastor. Alam ko, yun yung mga message mo this coming Sunday. But hindi ko kukunin yung mga mensahe mo. Okay? Hihiramin ko lang. Alam po natin na pag sinabi nating abilities, you have a capacity, you have a capability, you have a potential, you have a talent. Talented ka. Kasi eto siya. A wife of noble character who can find. She is worth far more than rubies. Ayan, noble character. Pag sinabi natin na noble character, eto siya. She is honorable, she is upright, she is brave, kinikilala. Nung tinignan ko sa Google ang noble, sinasabi dito na aristocratic means ipinanganak ka ng may honor ka, ipinanganak kang upright, ipinanganak kang brave, matapang, hindi ka duwag, matatag ka. So, you belonging with rank. Pag nakita ka pa lang, malayo ka pa lang, ay, si Madam Espion. Nung nag-aaral kami, nang hahabol yan kasi gusto niya, laging kami yan, present kami sa school. Ayaw niya, nag-a-absent kami, meron kang rangko sa isip nila. You will be honorable in their sight or you've been a part of their life. Yan ang ibig sabihin. Very ethical yung yung legacy mo. Elevated yung naging buhay mo sa kanila. Yun ang sinasabi nilang noble dito. Okay, so, noble. So, women are not just meant for household chores. Di ba? Kanina, hindi lang doon sa loob ng bahay. Women should not mean for household chores only, but also for multitasking with God's grace. Pag sinasabi nating multitasking, performing more than one task, performing more than one role at the same time. Mapagsasabay ba natin yon? Oo. Di ba? O, ganito yon. Very simple. Sa loob ng bahay o sa mga amo natin. Kasi kaming mga makatulong. Matatapang kami. Malalakas kami. Okay. Ito yan. Pagdating mo sa sa bahay ng amo, pasok ko. Yung mga hugasin, ilagay mo sa dishwasher. Yung mga maduming damit, ilagay mo sa washing machine. Ano pa? Tapos magpakain ka ng aso, naghuhubor ka. Apat ang ginagawa mo at the same time. Ganyan katapang, ganyan katatag, ganyan tayo kagaling. Di ba? Minsan nagpapatulog ka ng bata, babysitting ka pa. Namamalansya ka. Nagsisilpong ka pa. Totoo yan. At sa pagsisilpon mo, nagdadaldal ka, pinapagalitan mo pa ang asawa mo. Di ba ganun? Multitasking. Ganyan yan. Tingnan natin, ang galing. Nagagawa ba niya ng mga asawa natin? Hindi. Hindi. I'm telling you honestly. Isa-isa lang. Pag nagluluto lang. Hindi yan naghihugas ng pinggan. Luto lang. Hindi naglalaba. Tingnan natin sa trabaho. Yung trabaho lang niya. Naglalaba ba sila sa bahay tapos sa trabaho sa Margate? Hindi. Malayo. Malayo. So, di ba?
Bravo tayong mga woman! Yes, you can! Ganyan yan! Amen! Woo! Multitasking with God's grace. Yes! Alam po natin. Amen. Na the key point of Proverbs 31 means a woman of devotion, a woman of loyalty, a woman of faithfulness, a woman of full affection, a woman of spiritually, and a woman of respectful. Ganyan tayo. All of her virtuous qualities founded on her devotion to the Lord. See? Lahat yan, naka-founded yan, yung devotion mo sa Panginoon. Dahil kung wala kang devotion sa Panginoon, you will not even did that. See? A woman in Proverbs 31, verse 11, 15, and 27, a woman is diligent and dedicated to her family. See, very diligent. See, in verse 21 and 22, talented in tailoring. Di ba? Kung minsan, nabriyat di ka. Dadait ka. Diba kung pakidaya mo tuman, won, kung naman, di naman dadaitan, isuot mo tuman, ang dapay lang. Samantalang si tayo, makita tayo, dagiti pigis, ti kilikili, ti bado, dagiti asawa tayo, dadaitan tayo. We're very good in tailoring. Not only tailoring, dapat i-tailor din natin yung mga tatlo si tayo laang tinadaldal. Joke only. Amen. And also, si kayo ang lalaki, mga kalalakihan. She is the secret of her husband's success. Magiging successful ba kayong mga lalaki? Mga kalalakihan, kung wala yung mga asawa yung sumusuport, hindi. Hindi. Hindi mo masasabi na may pamilya ka kung wala kang asawa. Celibacy ka. Kaya kayo naging successful, nagkaroon kayo ng pamilya, nagkaroon kayo ng matatag na hanap buhay, nagkaroon kayo ng magandang relasyon sa loob ng tahanan, kasi sila yung mga sikreto ng mga success. Ano sa success ang Tagalog? Tagumpay. Yeah. Ang sikreto ng katagumpayan ng ang mga asawang lalaki ay ang mga asawang babae. Iso nga, ay etin nyo lang tao, rin na daldal da, dakil na itulong da kada kayo. Nagbalinda nga, sikreto ti success yo. Amen? Sa kastalang kibiyag kakabsat. Last na tayo. Last natin. Okay. Last na. Okay. Woman should be noble. Ito na. Dapat, hindi double Baka sabi ng mga asawa, dapat double pala. Okay. A woman should be noble. Yung sinasabi ko kanina, na dapat honorable po tayo, dapat upright po tayo, dapat kinikilala tayo. Alam ba ninyo yung si Puss in Boots. Okay. Yung pusa na may boots, okay? Alam ba niyo, pag kilalang-kilala siya, dapat ganyan din tayo. Dapat kilala. Alam niyo ba si Robin Hood? Yung tumutulong sa mahirap? Yung meron siyang Sino ba yung girlfriend niya? Yung nililigawan niya? So, dapat ganun tayo kilalang-kilala. Okay, balik po tayo sa ating Sa Genesis 3, verse 6, alam mo niyo nang nangyari kay Eve? Eve used her charm to convince Adam to eat the forbidden fruit. Ito na siya. Kasi,
hindi siya naging noble. Kaya iyan ang nangyari sa kanya. Kay hindi niya pinangatawanan yung talagang, ibig sabihin natin na hindi niya pinangatawanan yung pagiging noble niya. Kaya minsan, ginagamit nila yung pang-akit, naman, inaakit nila, okay. Yun yung inaakit, oo. Kasi nakaka-distract yan. Nakaka-distract ng isang, o nakakasira yan ng isang, sabihin natin, ng isang pamilya. Kagaya niya, ni Tom and Jerry. Si Tom, siya yung pusa. Si Jerry, yun yung maliit na daga. Lagi niyang hinahabol yan. So, minsan, yung trabaho ni Tom na habulin si Jerry para, sabihin natin, kainin, nasalubong niya si Kitty. Kunana, si Kitty ni Watana, na in love ni Tom. Adi kam kamatin na napukaw. Sometimes it happened that. Dagiti babae ngamin numaminsan, ket usaren da dagiti pintas da, tapno distraken na dagiti lalaki ket mapukaw madinapintasen iti pagbiagan wenno taray iti pamilya. Isu kakabsat, kuma hantengar aramiden iti kasta. Okay? So, nanay, be diligent and be dedicated to your family. Nanay, I know that you're very talented in tailoring. Nanay, you engage to reality and you become entrepreneurship. Ibig sabihin niya, nagiging maganda yung papel natin. So, again, nanay, you are the secret of your husband's success. So, you be a noble. Ibig sabihin, pag noble tayo, because a woman's charm is dangerous if it is not dressed in godliness. Totoo yan. Pag ang isang babae ay hindi siya hang na ikawus kinkwana, iti na Diyosan, agbalin na dagitoy nga dangerous wenno nakamamakda. So dapat inang ikawus tay kuma iti na Diyosan nga aramid babaen iti panagsaong, babaen iti aramid, babaen iti makunkuna tayo nga action tayo wenno garaw tayo. Okay. Kitantay ni Delilah use her charm to force Samson to tell his secret to tame him, di ba? See? So beware, because beauty without godliness leads to sexual sins like prostitution, premarital sex, and pornography. So woman, don't do that. Amen and amen. In Proverbs 11 verse 22, a woman is like a gold ring in a pig's snout. Is a beautiful woman. Diba? Who shows no discretion. Ibig sabihin, walang, parang ano yan hindi sayang. Dapat hindi natin sayangin yan. Amen and amen. For our conclusion, it says there, woman, you can use your wisdom and strength to build and not to destroy. Use them to construct a purpose, love and legacy. So, ano ba yun nakalagay dyan? Legacy. While inspiring others to do the same. So, basa kakabsat, iti maudi nga verse tayo, manipod iti kunatay dyan nga, di kay kuma aglablabes nga agpapintas kas iti nagarbo nga panagbubuok. Panagalahas ken panagkawas. Ngem buklen kuma ti pintas yo iti nasaya at panagpuspuso. Okay? Adi agkupas alibnos ti kinaimma ken kinatal na ti espiritu. Isu daytoy ti kinapintas nga ibilang iti Dios a kapatgan. Kastoy ti panagpapintas dagiti nasantuan na babae idin unana nagtalekda iti Dios ket pinaitiurayan da iti asawa da. Amen.
paituray tayo kumakakabsat. Sa Tagalog po, hindi po nainawaan, ang inyong ganda ay wag maging panlabas tulad ng pag-aayos ng buhok o pagsusuot ng magintong alahas o mamahaling damit. Sa halip, pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa inyong mga puso. Ang kagandahang walang kupas na likha ng maamo at mapayapang diwa at nalubhang mahalaga sa mata ng Diyos. Yan ang kagandahang ipinapakita ng mga banal na babaeng umaasa sa Diyos noong unang panahon. Maski gayon, itong panahon na ito, sila ay nagpasakop sa kanilang mga asawa. Amen and amen. So, ang tanong ngayon, ano ang mga lugar sa inyong buhay na maaari ninyong gamitin ang karunungan, katalinuhan at tibay upang bumuo o kaya hindi maninira? Ano yung mga bahagi ng buhay natin? Pera ba? Minsan nag-aaway kayo dahil ng pera, hindi kayo nag-uusap, hindi magkasundo, ayaw mong tumabi sa pagtulog, okay? Ano yung parenting style mo? Ano ang tawag mo sa asawa mo? Minsan ito yung mga nagbibigay sa atin ng mga hindi pagkakaunawang o nawawasak ang isang pamilya. Okay? Ano ba yung trabaho mo sa buhay? Extended family mo, may nakatira doon sa ano mo, yung may biyanan ka, ayaw mo. So, kailan ka naging kalma? Kailan ka naging sweet? At kailan mo nginitian ang asawa mo? Kailan? Dapat palagi yan. Amen? So, hopefully, you will learn this month for all the women, and I pray all women will be wise, orderly, mentor, having an ability, and a noble wife. Amen? Madaydayaw iti Apong. Amen. Palakpakan tayo iti Apong. Father God, agyaman kami o Diyos, kadagiti nga sao, magyaman kami o Apo, naiktan kami Apo, tigundaway, nga babae, nga Apo, agbiag, nga nakayayo, di tayo imatang mo, kastamo ti Diyos, ti unag pagtaangan. Tulunga Apo, ti tunggal maysa, tapno kastaw Diyos, agbiag kami nga naliwalas, agbiag kami nga naragsak, naurno sa Apo, nakayayo, Father God, at agbiag kami Apo, magtultuloy, agserbiken ka. Agyaman kami o Diyos, agyaman kami, bendisyon na Apo, ure pedagiti agdingdingag, ure pedagiti agbuyan to, Father God, kastamat kada kami Apo nga daditoy, unag o Diyos, iti salinong, iti balay mo. Agyaman kami, madaydayaw kaunay, matantanok ka, idaton mga tibiyag mi, kandagiti, taduma pa yung aramidan mi o Diyos, sika na Apo ti makikada, sika Apo ti mangaywan kada kami, o Diyos, sika ti ore pati panagsisina mi o Apo, sika ti makikada, ti fellowship mi natitida, sika Apo, ti makibaet, Padre God, agyaman kami. Sinendakkelan ngayat ti Diyos, iso napadaan, iti langit kindaga, kastamot kada kami nga pinarso ti Apo, itinti ayat na po mga Hesus Kristo nga iso tinang subot na dagiti basbasol mi, iti Espiritu Santo, nga mga aywan, mga idaldalan, mangtad kada kami tiliwliwa, dagito nga talo ti persona ti may mesa nga Diyos, kat agtaeng da kuma, iti biyak itunggal maysa, manipod ita, kaninawan ti patinggana, kat kunatay ang maamin iti Amen. Nadayaw iti Amen. God bless you all! Amen. Amen. Thank you, Sister Hannah, for that.